Thank you, Lord. Blessed morning. Hallelujah. Blessed morning, everyone. Tayo po ay magpuri sa Panginoon. Amen. Amen. Sige po, magpuri po tayo sa Lord, ate. Amen. Lord Sa umaga nito, purihin God. natin si Lord dahil isa po tayo sa nagising at masigla, malusog, walang sakit karamdaman. No, napakagandang blessings ni Lord sa umaga nito. Salamat kami. Amen. Kami Hallelujah. binuhay mo na Amen. humarap sa iyo ng kalugod-lugod at Yes. naway laging nasa aming puso ang iyong presensya. Amen. Na Hallelujah. Siya naming iniingatan palagi na hindi makawala sa aming mga puso. Amen. Salamat sa Panginoon. Mahal na mahal tayo ng Panginoon at iingatan tayo ng Panginoon Yes. araw-araw sa Amen. oras-oras. Yes. Siya'y kapuri-puri at banal nating sinasamba. Amen. Salamat sa Panginoon. Sige, ating i-offer ang ating buhay. Lagi naman tayong ang ating buhay as a living sacrifice sa My Panginoon. only offering. Amen. Yes. Kasi si Lord nag-offer na po eh. Offer na po niya yung Na blood, yung shed of the sangro. cross. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh God in heaven, I thank you for your Bless love. You sent your son to die for sinners such as I offer you my all, my heart, my soul. I have no wealth to give, no silver and no gold. Good morning din po, Ate Lita, Ate Jessica. Blessed morning, Ate Celso. Tayo po'y magpuri sa Panginoon. I-offer natin ang ating buhay as a living sacrifice. Yes, Lord. Ito po ang aming panalangin. Hallelujah. Don't deserve your love. Yes, hindi kami deserve ng iyong pag-ibig, pero minamahal mo kami, And Lord. yet for me you shed your blood. You shed your blood for me. Salvation for I'm free. You gave at Calvary. I offer you my all, my life, my heart, my soul. I have no wealth to give, no silver and no gold. A living sacrifice for you, oh God alone. A vessel for your use and everything I own. A living stay in what I do, I say. Oh, may I be your light for everyone to see. Your love is saving grace. Oh Lord, help me to share. This is my earnest prayer. I'm longing for that day to see you, Jesus, come for me. And you're my heavenly home. I live eternally. I offer you my all, my life, my heart, my soul. I have no wealth to give, no silver and no gold. A living sacrifice for you, oh God alone. A vessel for your use and everything I own. I live with me stay, and what I do I say. Oh, may I be your light for everyone I see. Your love is saving grace. Oh Lord, help me to share. This is my earnest
makasabay si nanay. Good morning po nanay, at good morning po everyone. sa Ate lahat-lahat. Janine, blessed morning. Ate Lita de la Paz, Ate Karin, Ate Lita Kuya Bab, My only offering. Ate Celsi, Ate Jessica, blessed morning. Ate Let Salsida, blessed morning. Blessed morning, Ate Lorna. Give in heaven Adam. Thank you for your matchless love. You sent your son to die for sinners as I. For sinners such as I. I offer you my all, my life, my heart, my soul. I offer you my all, my heart, my life, my soul. Ate Jackie, and no gold, a living sacrifice for you, O God alone, a vessel for your use, and everything I own. Lord, let me stay in what I do or say. Oh, may I be your light for everyone to see. yes, Lord God, your love. Saving grace, oh Lord, help me to share. This is my earnest prayer. Ay, ate, beautiful, ate Linda. Ate Minda, Martinez, good morning din. Yes, tayo magpuri. Tayo offer natin ang ating buhay as a living sacrifice sa Panginoon. Yes, sa umagang ito and every morning na tayo mag-isip. Salvation full and free. You give at Calvary. Yes, God. Thank you, Lord, for the salvation full and free. I offer you my all, my life, my heart, my soul. I have no wealth to give, no silver and no gold. A living sacrifice for you, O God alone. A vessel for your use, and everything I own. Lord, through each day. Lord, live through me each day in what I do and say. Oh, Oh, may I be your light for everyone to see. Tayo po'y light. Your love and saving grace, oh Lord, help me to share. This is my earnest prayer. Yes, Lord, ito po ang aming panalangin. I'm longing for that day. To see you, Jesus, come for me. And your heavenly home. And in your heavenly home, I live eternally. I live eternally. Yes, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. I offer you my all, my life, my heart, my soul. I offer you I my have no all. wealth to My give, life, my heart, no my soul. silver and no I have gold. no wealth to A give. living sacrifice for sacrifice. you, O God alone. A vessel for your use, and everything I own. Lord, you each day, and what I do I say. Oh, may I be your light for everyone to see. Your love and saving grace, oh Lord, help me to share. This is my earnest prayer. Yes, Lord God, thank you. Love and saving grace, Thank you for your love and Lord, saving help me grace. to Hallelujah. share. This is my earnest prayer. Yes, Lord, this is our earnest prayer, Lord. Wala kaming may offer. Gandang Goldman, yung mga lahat pong wala po kaming wealth na may offer sa iyo, If Father you're new God. nursing grad, thank you Ikaw Next Generation ang Podcast. aming Once you watch this kayamanan, video, Father don't God. forget to Panginoon, ang your very first pag-ibig attempt mo ang using kayamanan the namin. Kaya Lord, ina-acknowledge namin yung presensya mo
na ikaw po ang pinakamataas na Diyos, nakataas-taasan Diyos. Lord, may-ari ng langit at lupa, may gumawa ng langit at lupa, gumawa ng aming buhay. Panginoon, sa umagang ito, ina-acknowledge namin na kung wala ka, wala talaga kami magagawa. Yes, amen. Kaya sa mga gawain namin ito, ipinagkatiwala namin ng lubos-lubos sa iyo. Kami po ay nagpakumbaba. Ang papakumbaba, Lord, ay willing po kami na sumunod sa iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Kung ano man ang sinasabi mo, kung ano man ang kapahayagan mo sa aming mga puso, Panginoon, sa aming mga binabasa, Panginoon, sa salita mo, Father God, meron ka po, Panginoon, na mga nagririma na sa aming mga puso ngayon. Salamat po sa kabilang screen, sa mga nanonood dito, Father God, maging ngayon, kasama namin sa pagdi-devotion at sa mga magwawatch pa nito replay, sa mga nakikinig, Father God, Panginoon, mga silent viewer, at sa amin din po dito, kay Nanay Mina, Ate Junmin, at sa akin, Panginoon, Lord, Panginoon, kay Tatay Norbing din po, Panginoon, na Lord, ikaw po, Panginoon, ay nag-bless sa mag-asawa na ito, Nanay Mina, Tatay Norbing, Panginoon, at ang buong pamilya din po nila. Thank you sa pagpagamit ng kanilang Lord, residensya na ito para maging sentro ng gawain po sa CLGF, Newgan, at we pray din po, Panginoon, ikaw po ay mangusap sa bawat isa po sa amin ngayon. Salamat sa blessings upon blessings sa bawat isa, maging sa pang nakapanood nito po, Panginoon. Thank you, Lord. Ngayon pa lang, inaangkin na namin ang katagumpayan ng gawain na ito at katunggumpayan ng buong araw na ito dahil ikaw ang aming inuuna. Walang ibang aming tinataas ngayon sa kalagitnaan namin. Sealed by the blood of Jesus, ang mga gawain na ito para sa iyong kalwalhatian. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen at amen. A blessed morning, everyone. Mapagpalang umaga sa lahat, Nanay Mina, Ate Junmin, at sa lahat pong nakapanood nito ngayon. Yes, Kaya sa buhay din po ni Ate Lorna Mijares, sa buhay din po ni Ate Chingfong, Ate Losminda. Take up. No, kanina nauna po sila Ate Lita at saka si Ate Jessica nandyan pa din. Ano po, at si Ate Celsi. Thank you po sa buhay ni Ate Let po, Salsida, at sa lahat din pong makapanood. Ate Jackie, nandyan din po. No, salamat po. And kami po ay patuloy na excited na mamulay-bulay sa salita ng Diyos. Excited every day. Ate Tess, kumusta po kayo? No? Ate Tess, good morning po, Pastora Virgie, at sa lahat. Good morning din po. Good morning din po. Amen. We love you all with the love of the Lord. Yes, Lord. No, sabi nga din diyan kanina, I offer you my all. At ano yung ini-offer? My life, my heart, and my soul. No, lahat ini-offer natin. All offer. Everything. Our life is a living sacrifice. No, i-offer natin to sa Lord. Wala pong ibang nakakalugod sa Panginoon. Ang i-offer ang lahat sa atin sa Kanya. Amen. Salamat sa Panginoon dahil isa pa po tayo sa nagising sa umagang ito. May purpose pa si Lord. Hindi pa tapos yung mission niya sa buhay po ng bawat isa. No, kung tayo may aalis din po dito, no. So ito po ay katagumpayan dahil nagawa natin, nabuhay pa tayo, nagawa natin ang gawain ni Lord. Tayo po kung umalis dito sa mundong ito, at ito po ay lubusan na katagumpayan. Dahil sabi nga, for me to live is Christ and to die is gain. Kaya wala pong ano natin, dapat no worries, no? Kung ano man ang nasa atin ngayon, kung ano man ang meron tayo, no, pasalamatan sa Diyos. At kung hindi tayo mag-alala, mangamba, magkabalisa, takot. No, Yes, dahil Lord. ito po ay pinagkaloob ng Diyos, may purpose po siya. Amen. Salamat sa Panginoon. So, ngayon po, handa na ba tayo na magbasa sa Exodo chapter 36, no? Ihanda natin ang ating mga puso sa kapahayagan, no? Itong ating mga binabasa ngayon, logos lang po ito, itong written word ni Lord, logos, pero the moment po na tayo magbasa, may kapahayagan po sa ating puso. So, ito po ay sa mga panahon pa sa Israelita, kung paano sila nanampalataya sa Panginoon sa paglilid ni Moises. Pero, the moment na tayo magbasa, mayroong mga magre-rima sa ating mga puso. Amen? 39 na. No, sa 36 po, no? Sa 36 po tayo, Exodo. No, sige po, Nanay, alam ko ready na po si Nanay na magbasa. No po, hallelujah. Yes, Lord. Salamat po, Lord. Nandito po kami sa inyong banal na harapan. Kami po ay nananalig at umaasa na kayo ay nasa aming kalagitnaan at kami ay Amen. lagi ninyong pinangungunahan. Sapagkat, Lord, alam namin na wala kaming magagawa kung kami ay hindi nyo sasamahan.
Kaya sa pagkakataon, Lord, salamat po, nandito po kami para mag-offer ng panalangin ito at ng ginagawang devotional time. Salamat po, Lord. Amen. Ang atin pong babasahin ngayon ay nasa Exodus 36. Yes. Ang number 1 po nito kasama yun sa kasama pa yun sa 35. Yes. 36. Pero ito kasama ko ng 35 na Ang bahagi po na babasahin ko ay Amen. Sabi natin. marami ang handog ng mga Israelita. 1. Si Bisalel at Alohab at ang Aholiab. lahat Aholiab. Aholiab Yes. ay ang lahat ng manggagawang binigyan ni Yahweh ng kaalaman at kakayahan ang gagawa ng lahat ng kailangan sa tabernakulo ayon sa sinabi ni Yahweh. 2. Tinawag ni Moises sina Basalel at Aholihab, Aholiab. Yes. ang lahat ng binigyan ng kakayahan ni Yahweh at ang lahat ng nais tumulong at pinagsimulan ng magtrabaho. 3. Ibinigay niya sa kanila ang lahat ng handog ng mga Israelita para sa gagawing santuaryo. Patuloy pa rin sa paghandog. Patuloy pa rin sa paghandog ang mga Israelita tuwing umaga. 4. Kaya't nagpunta kay Moises ang mga manggagawa. 5. Sinabi nila, napakarami na po ang ibinigay ng mga tao. Ngunit patuloy pa rin silang nagdadala. 6. Kaya iniutos ni Yahweh, huwag na kayong magdala pa ng kaloob para sa gagawing santuaryo. Noon lamang tumigil ang mga tao sa pagdadala ng handog. 7. Gayunman, sumobra pa rin ang mga handog na naroon. Pagpalain ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. No, so sa una po ang tema po ay maraming handog na nanubra na po, no. So sabi niya ihandog, ano po yung mga ihandog, marami pong no, ang ihandog nila ay ito pong sa yung ano po yung dapat ihandog, ginto, pilak, tila, na mula sa mga Israelita. Yun po yung mga handog na idala nila at ito po ay gamitin para sa sanctuaryo, no, para sa paggawa ng sanctuaryo. Pero sabi dito, nanubra na, no, sobra na po. Talagang naging generous po. Yung time na yun, naging generous giver yung mga Israelita. Yes, Dahil nga po, amen. na-transform na po Thank yung you. life nila, Thank nakakilala na po sila sa Panginoon. Ayun po, no, sabi ni Moises, kaya sinabi ni Moises, hinto muna ang pagbigay. So sana ganun po sa mga churches, no, na talagang mga generous ang mga tao na lahat ng pangangailangan ng church ay talagang tinatagpo ng mga tao. Syempre, ganon, dito sa sanctuaryo, kung saan, ang sanctuaryo po, dito po yung tulda ng tipanan na dito po katagpuin ang presensya ng Diyos. Sa time na ito, kasi hindi pa pwede ang Panginoon, ang Holy Spirit, manahan sa puso natin. Kasi ang tao hindi pa tinubos ng dugo ni Jesus. Nung time na ito, temporary pa. Temporary po ito dahil hindi na to ginawa sa ngayon. Dahil tapos na po tinubos o tayo ng banal na dugo ni Jesus ang ating kasalanan. Amen. So this time, ring time na ito, pero naging generous sila. Bakit po sila naging generous? Nakilala po nila ang Diyos. Narinig po nila, nakita po nila ang mga himala na pinakita po ng Diyos through sa buhay ni Moises. No, naririnig pa nila yung boses, nakita pa nila yung paano nagniningning si Moises, no? Paano nagniningning ang kanyang mukha noong 40 days siyang kausap ng Panginoon. Kaya dito po, parang mga tao na transform din po sila, na talagang hindi po sila naging madamot, kundi naging generous po sila sa pagbibigay. Na sabi po nga, na talagang sabi niya, kaya't nagpunta kay Moises ang mga tao
ang mga manggagawa, sinabi nila, napakarami na po ang ibinibigay ng mga tao, ngunit patuloy pa rin silang nagdadala. Sobra-sobra na po. We pray na ganito din po Amen. sa panahon po to ng mga We claim Israelita. it, we claim it Claim- na. So we pray na ganito din po sa panahon ngayon na sa mga Amen, churches po amen. natin, hindi mahirapan yung mga nanguna sa church, yung mga nagpapastor sa church, dahil mga generous na po yung mga tao na Amen. na-transform na po. We pray Amen, kasi amen. kung ang tao maging matransform na po ang puso, hindi na po sila maging madamot, maging generous na po sila. Katulad ng mga Israelita this time, no? Sa time po nila, temporary po ito kasi sa time po ito ng mga Israelita na magdala sila ng mga handog na ito, ginto, pilak, mga lahat po, no, mga sinulid na kulay ubi, pula, no, na mayroong at asul. Ano po? So, kasi ito po ay ginagamit para sa mga paggawa ng tabernakulo. At ang kanila pong nautusan dito ay ang inaanwent o pinuspos ng espiritu para gawin ito si Aholiab at si Bisalel. Ano po? So, Bisalel at Aholiab. Bisalil, no? So, ngayon, yun po, no, ito po yung una ito po ay ating inano as a parang history, no? Ito'y narrative po ito kasi ito po'y ginagawa sa istorya ng mga Israelita at si Moises, no? So, salamat sa Panginoon at sa sunod din po, sino po ang magbasa nito? Ang paggawa ng tuldang tipanan. Ano po? Paggawa ng toldang tipanan. Ayan. Pwedeng hatiin ninyo kasi mahaba din naman. Ano po? Pwedeng hanggang sa ano lang ikaw ate. 1 to 20 ay 8 hanggang 25. No? Si nanay ay 25 ba ito? Ay 30. Oh, hanggang 30. 31 ikaw nanay. Dito hanggang 31. Sige po. Ang paggawa ng toldang tipan. Amen. Tipanan. Tipanan. Hallelujah. Tipanan. Verse 8, lahat ng pinakamahusay na manggagawa ang gumawa ng toldang tipan. Ang ginagamit dito ay 10 pirasong kortina na hinabi sa pinong lino at lanang kulay asul, kulay ube at pula. May burdang larawan ng kirubin. Verse 9. Ang haba ng bawat piraso ay 13 metro at 2 metro naman ang lapad. Verse 10. Ang mga ito ay pinagkabit-kabit nila ng tigli-5. Verse 11. Gumawa sila ng mga silo na yari sa taling asul at kinabit sa gilid ng bawat piraso. Verse 12. Tigli-50 silo bawat isa. Verse 13. Gumawa sila ng 50 kawit na ginto at sa pamamagitan nito'y pinagkabit ng 2 piraso. Kaya ang 10 pirasong damit na ginamit sa tabernakulo ay parang 1 piraso lamang. Verse 14. Pagkatapos gumawa sila ng tabing, 1 pirasong kortina na gawa sa balahibo ng kambing upang gawing takip sa ibabaw ng tabernakulo. 15. Bawat isa nito'y 13 metro ang haba at 2 metro naman ang lapad. 16. Pinagkabit-kabit nila ang 5 piraso. Ganon din ang 6 na natira. Verse 17. Kinabitan nila ng tigli-50 silo ang gilid ng bawat piraso. Verse 18. Pagkatapos gumawa sila ng 50 kawit na tanso
at sa pamamagitan nito'y pinagkabit nila ang 2 piraso para maging isa lamang. Verse 19, tinakpan nila ito, pinapulang balat ng tupa, at pinatungan pa ng balat ng kambing. Verse 20, gumawa rin sila ng mga patayong haliging gawa sa akasya para sa tabernakulo. Verse 21, bawat haligi ay 4 na metro ang haba at 0.7 metro naman ang lapad. Yes. Amen. Verse 22, bawat haligi ay nilagyan nila ng mitsa para sa pagduruktong. Verse 23, 20 haligi ang ginawa nila para sa gawing timog, sa gawing timog. By verse 24, at 40 patungang pilak na may kasuotan ng mitsa. May suotan na mitya. May suotan ng mitsa. Verse 25, 20 Ang ginawa. rin ang ginawa nilang haligi sa gawaing hilaga. Verse 26, at 40 patunga ng pilak din, 2 sa bawat haligi. Verse 27, para sa likod sa gagawing kanluran ay 6 na haligi. Verse 28, at 2 naman para sa mga sulok. Verse 29, ang mga haligi sa magkabilang sulok ay magkadikit mula sa ibaba hanggang sa makatuwid. 8 ang haliging ginagamit sa likod at may 18 patungang pilak sa bawat isa. Tapos na. Amen. Sige po, nanay. Dugtong na po sa 31. Gumawa rin siya ng pahalang na balangkas na yari sa akasya, 5 sa isang gilid, 12, 5 sa kabila, at 5 rin sa likod. 33. Ang pahalang na haliging panggitna ay abot sa magkabilang gilid ng dingding. 34. Binalot nila ng ginto ang mga haligi at kinabitan ng argolyang ginto na pagsusuotan ng mga pahalang na haligi sa na binalot din ng ginto. 35. Gumawa rin sila ng kurtinang yari sa pinong lino at lanang kulay asul, kulay ube at pula. Ito'y binurdahan nila ng larawan ng kerubin. 36. Gumawa sila ng 4 na haliging akasya na kabitan ng ibang kabitan ng tabing. Binalot nila ito ng ginto, kinabitan ng kawit na ginto rin at itinayo sa 4 na tungtungang pilak. 37. Para sa pintuan, gumawa sila ng kurtinang yari sa pinong lino at lanang kulay asul, kulay ube, pula, at binurdahan ng maganda. 38. Gumawa sila ng 5 posteng pagsasabitan ng kurtina.
kinabitan nila iyon ng mga kawit. Ang dulo'y binalot ng ginto. Ganon din ang mga haligi at itinayo sa 5 tungtungang tanso. Amen. Salamat sa Panginoon. Ang Panginoon po ay dagdag magpapala sa mga salita na ito na ating bulay-bulayin, limi-limihin o pagnilay-nilayan. Amen po. So ito po, remember, ito po ay historical o narrative na pag ito po ay pinapahayag ng sa panahon pa po ng mga Israelita. Sila po ay isang mananampalataya, unang mananampalataya sa Panginoon. At dito nga po sa hanay ng mga Israelita, dito pinanganak ang ating tagapagligtas at hari na si Jesus. No, dito siya nagkatawang tao. Nandoon na po siya, before pa nilikhain ang mundo. Si Jesus na po siya, anak na po siya, at ang Holy Spirit andoon na po. Pero hindi pa po pinapakilala. Ito po ay progressive revelation. Kasi dito ang pinapakilala ang Ama pa muna, si Yahweh. No, siya dito po hindi pa po pinakilala si Jesus, hindi pa po ipinakilala si Holy Spirit, ang banal na espiritu. Ang pinapakilala pa po dito ay ang Ama. Pero pinuspos niya sa espiritu, no, itong si Oholiab at si Bisalil para sa gawain at ang mga kalalakihan. So po dito atin po itong pagnilay-nilayan, no. Blessed morning din po, no, Ate Let, sabi niya blessed morning po Pastora Bergie, no, at si Kim, no, at si Nanay Mina, no, Ate Mina. Blessed morning din No po. blessed morning po sa lahat. At si Jackie nandyan pa din at sa lahat pong nandyan pa, no, para mula sa kanina hanggang ngayon, no, hindi man natin ma-mention isa-isa nating pangalan, pero si Lord kilala po tayo. Amen. Amen. So sabi po dito, ang Kabanata 36 ay naglalarawan ng simula ng pagtatayo ng tulda ng tagpuan, no, tabernakulo, tulda ng tagpuan. Bakit po dito po katagpuin yung presensya ng Diyos sa tabernakulo na gagawin po nila, no, na pinangunahan ni Bisalil at Oholiab, ang masaganang kusang loob na handog ng mga Israelita at ang paggawa ng mga kortina at balangkas, no. So sa konteksto na atin pong pinamulay-mulayan ngayon, kung teksto at paliwanag para sa ating mga Christian na pinagharian na po ng Diyos, no, atin po itong na talagang bulay-bulayin natin, bakit po ganito po ang ginawa, no? So para sa mga mananampalataya na nagpasakop kay Kristo, tayo po, no, mga Christian, ang kabanatang ito ay naglalaman ng mahalagang espiritual na aral tungkol sa paglilingkod at pagbibigay. Paglilingkod at pagbibigay, no? Pinaka-context dito yung pagbibigay na talagang masaganang pagbibigay at yung paglilingkod. Yun pong yung mga ginagamit sa paggawa ng tabernakulo. Katulad ni Holiab at ni Bisalil at ng mga kalalakihan. Ano po? So, dito, ang sabi po dito, regalo ng Espiritu, no? Regalo ng Espiritu Santo, regalo ang talino at kakayahan ni Bisalil at Oholiab, no? 'Di ba naalala natin sa pinaka-previous na mga verse nating binabasa, sila ay pinuspos ng espiritu ng Diyos para magawa nila ito. So, no, talento po 'yan. Para katulad sa atin, hindi naman tayo makagawa nito kung hindi po tayo ipinuspos ng banal na espiritu para gawin ito. Ano po? Amen. Ang mga gawain. Ano po? Amen. So, ay sabi nga po niya dito, ay nagmula sa Diyos yung kanilang katalinuhan, yung kanilang kakayanan. Wala pong atin dito, nagmula po to lahat sa Diyos at ipinagamit lang po natin sa Panginoon, no? Sa bagong tipan, ang bawat mananampalataya ay binigyan ng spiritual gifts. Tayo po, no, mga mga kaloob sa espiritu upang maglingkod sa iglesia. Amen. So, kusang loob na pagbibigay, sobra-sobra ang dala nilang handog, no? Sobra-sobra ang dinalang handog ng mga tao. Kaya kinakailangan na sabi niya na lang napigilan ni Moises, kasi kung hindi pa pinigilan, dala pa sila ng dala. Sana ganun, no? So talagang sabi ko nga, Lord, nakakablis naman itong mga panahon ng Israelita. Sabi noon, dinala nila lahat yung kanilang mga kailangan na yung dapat ihandog, ginto, pilak, mga sinulid, mga lanang ubi, kulay ubi, pula at anong isa? Asul. Kulay ubi, pula at asul. Laging binabalik-balik no yung kulay na ito. Ano po? So,
No, so kusang loob na nagbibigay. Amen. Sabi ni Ate, nagmumurmur. Ay, Walang reklamo. marami lang yung binigay ko. Walang mga ganun. Cheerful giver. No? Cheerful giver. Hindi nila inalintana yung binibigay nila, kung malaki ba o maliit, o ano ba yung mga mahalagang bagay. Basta, nagbigay lang sila ng nagbigay. Ano po, kung tingnan natin yung context, na nanubra na nga po. Ano po, sabi nga po dito, at hindi na napigilan, kundi nagmumula sa nag-uumapaw na pusong nagpapasalamat sa Diyos. Yung pagbibigay pala, pagsasamba, taos pusong nagpapasalamat sa Diyos dahil meron tayong marami. At ito po ay ating ipinahagi, lalo na sa gawain ng Diyos. Kaya ang Panginoon, Amen, no, amen. sabi nga, love God, God love the cheerful giver, no? Ang Panginoon ay nagmamahal sa mga masayang nagbibigay, na cheerful. Wala po, pag cheerful po, walang pagmumurmur, walang pagrereklamo, wala nang ay ako na lahat nagbibigay mo, walang mga ganon. So dito po talagang nakita po yung heart ng mga na-transform. Na bakit po sila na-transform? Kung sa mga previous na ating binabasa, kung nakasunod din po kayo, na bakit po nakita nila yung kalwalhatian ng Diyos noong 40 days, noong sa last na pangalawang paggawa ng tapyas na bato na isunulat sa kamay ng Diyos, doon, 40 days and 40 nights na yung nag-meet ang Panginoon, nag-reflect yung kalwalhatian ng Diyos sa mukha ni Moises, hindi na nga sila makatingin. Sa mga marami ng himala, no, na naranasan nila, naniniwala na po talaga sila sa Diyos. May transformation na po yung buhay nila. Kaya yung buhay, pag may transformation, masagana na, ibig sabihin generous na din po na magbibigay, no, kung anong meron tayo. Amen. Praise God, sabi ni Ate Lita. Amen. So salamat sa Panginoon. Yun pala, yung heart pala natin na transform na pala ito pag tayo po ay hindi na nanghinayang sa ating binibigay, lalo na po sa gawain ng Diyos. Amen. Amen. So may transformation Blessing lang. to blessing. Yun ito po yung manifestation na talagang nag-transform po yung mga Israelita sa pagbibigay. Ano po? So ang pagsunod sa banal na utos, ginawa nila ang lahat, no? Ang lahat ayon sa eksaktong utos. Yung may mga instruction po ang Panginoon na ginawa po nila ayon doon kung ano po yung sukat, no? 0.7 metros, mga ganun, may mga sukat po. Ganun din po sa ating buhay, as a reflection din po sa atin ngayon bilang tayo nagdilay-nilay, may mga tamang mga instruction ang Lord para sa atin. Kailangan lang po tayong sumunod. Bakit po? Pag hindi tayo sumunod, hindi natin makukuha kung ano yung pinaka-presence ni Lord sa buhay natin. Meron pa tayong pag-alala, pangamba, pagkabalisa dahil hindi po tayo lubusang sumunod. Ano po, mahirap ba pong sumunod? Minsan nahihirapan po tayo, no, kasi may sarili tayong gusto. At yung sarili nating gusto, hindi na natin masusunod, kundi yung kalooban na ng Diyos. Pero kung ang kalooban ng Diyos ang ating susundin, magkaroon tayo ng panibagong koneksyon sa Panginoon, panibagong pag-aalab ng puso sa pagsasamba, kasi nga po nalampasan po natin. At ang yung instruction ni Lord ay nasunod na po natin. May mga instruction katulad ng mga Israelita, may mga instruction po ang Panginoon sa kanila at sinunod po nila, lalo na sa pagbibigay, lalo na yung mga talento ni Oholiab at ni Bezalel, pinagamit din po nila. Ano po? So sabi nga po dito, mahalaga ang pagsunod sa salita ng Diyos kaysa sariling kagustuhan o diskarte. Amen. Tayo pong lahat, may mga sarili po tayong kagustuhan o mga diskarte sa buhay. Pero hindi tayo masaya pag susundin natin ang sarili natin. Pero kung diyan mo na makikita ang totoong transformation ng buhay mo, pag sinusunod na natin yung kalooban ng Diyos. Hindi po, di ba sa ating mga prayer everyday, Lord, sundin ang kalooban mo, no? Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang kalooban mo. Di ba? Lagi natin yang pinapanalangin at hindi natin namulay-bulayan na doon po pala sa prayer na yun, complete na yun, no? Ama namin, sumasalangit ka, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Kung sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos dito sa lupa, parang namuhay na po tayong mga taga-langit. Bakit po? Naghahari na po ang Diyos. Pag naghahari na po ang Diyos, hindi na po natin maririnig yung mga sulsul ng kaaway kasi si Lord na ang naririnig natin lagi. Kasi namahala na po si Lord. No, dito po, naging masaya po yung takbo. Kasi sabi nga, tama na, wag nang magbigay kasi sobra-sobra na. Ano po, sana marinig natin yan sa ating mga naglilid sa church na, sobra-sobra na ating mga pagpapala. Ano po?
No, so salamat kung nagtutulungan, merong talagang kasayahan at merong katagumpayan. Nagtutulungan at Amen. merong generous na ano po yun, no? Hallelujah. Paghahambing sa lumang tipan at sa bagong tipan. So ihambing natin elemento sa Exodo 36, no? Sabi po dito sa lumang tipan ang kanilang ang tulda, tabernakulo, physical na tahanan ng presensya ng Diyos, yung tabernakulo sa Diyos sa Israel. Yun po no, sa ang tabernakulo sa bagong tipan, dito po natin si Jesus ang tulda o ano mang kasama natin, John 1:14. Ang katawan ng mananampalataya, ang templo ng Espiritu Santo. Tayo po yung pinakatulda. Tayo po yung mga tahanan na kaya nga ang ating ipinasi-share Jesus agenda. At ito po ang preaching is about sa paghahari ng Diyos. Ang priority is about sa kaharian ng Diyos. Ang ano pa yung mga 5 P's na yon, no? Preaching, prayer, no, parable, and priority. Lahat po ito, purpose is about the kingdom. No, bakit po kingdom of God? Kasi dito na po siya naghahari. Hindi na po doon sa physical na tabernakulo na doon po katagpuin. Kasi this time, no, tapos na po. Binayaran na po ng dugo ni Jesus ang ating mga kasalanan, kaya malaya na pong mananahan ang banal na espiritu sa ating mga puso. Kung may genuine repentance po tayo at tinanggap po natin totally ang Panginoon, na Panginoon Hari at Tagapagligtas, naghahari na po siya sa puso. Kaya no, yun po yun, no, noon hindi pa po talaga, napaka-bless natin this time. Kaysa mga Israelita, kaysa kahit na nakarinig sila na talagang audible voice ng Panginoon ni Yahweh, pero hindi sila pinanahanan ng banal na espiritu. Pati si Moises, hindi pa nananahan. Bakit po? Kasi marumi po talaga yung tao, makasalanan pa po talaga, at dugo lang po ni Jesus ang tanging paraan para malayang makamanahan na ang banal na espiritu. Progressive revelation po ito. Na talagang tulda na tabernakulo, dito po pala yung presensya ng Diyos, nanunahan. Ngayon, saan po dapat mananahan ang presensya ng Diyos? Sa ating mga buhay, sa puso. No, alam natin kung pinanahanan na po tayo ng presensya ng Diyos, masaya at kapayapaan. Ang taong may kapayapaan, ang taong hindi na naguguluhan kahit magulo sa mundong ito. Maraming mga issue na lalo sa Pilipinas, pero hindi ka apektado kahit nanalangin ka lang sa kabila ng lahat ng ito, hindi ka sumasali sa mga usapin. Ikaw po ay pinanahanan at ang presensya ng Diyos ay nasa sa atin na po. So malalaman natin 'yon na talagang kung hindi tayo apektado sa mga bagay sa mundong ito, sa mga kaguluhan sa mundong ito, meron na po na tayo pinanahanan. No, doon sa bandang 'yon, no, ito po ang ating mga manggagawa. Sino yung mga manggagawa? Pinili at pinahiram ng ang karunungan nina Bisalil at Uhulyab, no? Bisalil, ang bawat Kristiyano sa mga manggagawa doon, si Bisalil at si Uhulyab yung pinili. Ngayon po, sino po yung pinili? Sabi niya, ang bawat Kristiyano na tinawag bilang mga katulong ng Diyos, no, mga kolibor, no, mga katulong sa pagbabago ng kanyang kaharian. Tayo po 'yon, yung lahat ng tumanggap sa Panginoon. Hindi lang po mga pastor, hindi lang po yung mga naglilingkod, yung mga nangulo sa church, tayo pong lahat. Pwede po tayong gamitin ng Diyos bilang mga kamanggagawa. Kung tayo po ay tuluyang magsuko ng buhay sa Panginoon. Hindi lang po yung mga may title, wala pong itong yung specific na yung lang may title, tayo pong lahat. Pwede tayo magpahayag ng salita ng Diyos, gamitin tayo para marami pa pong katulad natin noon na naligaw ng landas makabalik sa paanan ng Diyos, pagharian ng Diyos, no? So pinuspos po tayo, andito na po yung banal na espiritu. Bakit po? Tinanggap na po natin ang Panginoon bilang hari, Panginoon na tagapagligtas. Naghahari na po siya sa puso po natin. Nandito na po yung resources ni Lord, binigay na po. Ang atin na lang po ay kumilos tayo, magsalita, gumalaw, no? I-reach out natin yung mga tao na wala pa sa paanan ng Diyos. Ano po? So, yung mga handog ng mga ginto, pilak, tila, no, mula sa mga Israelita, sa atin po ang pagbibigay ng ating oras, itong handog natin, no? 'Di ba kanina, ano yung kanta, ate? Love offering, ang tanging alay ko kung sa Tagalog, ano po, pagbibigay ng oras, kakayahan at My offering. financial, no?
pabibigay ng oras, ngayon sa bagong tipan, ang ibibigay oras, kakayahan, ang mga pinansyal, no, sa gawain ng buong puso. No, buong puso ang gusto ni Lord, ang ating pagpunta dito, ang ating pag-join sa mga gawain ito, pusuan po ang laban. Hindi po lang yung napilitan lang tayo kasi dinala lang po tayo, kundi pusuan. No? Kasi ito po, kailangan po ni Lord ng puso. Puso natin sa paglilingkod, puso natin sa pagbibigay ng oras, ano po. So, narito ang mas malalim na particular na paliwanag sa mga piling talata sa Exodo 36 batay sa pananaw ng mga Christian na may relasyon sa Diyos. Tayo batay sa pananaw, no, na pinagharian na tayo ng Diyos. Sa verse 1, anto ang pagtawag sa kaloob ng espiritu, kaya't si Bezalel, si Oholiab at ang bawat lalaki na may kasanayan sa binigyan ng Panginoon ng karunungan sa pagkaunawa ay gagawa sa lahat ng gawain. So meron siyang mga specific na mga tao na nilagay ni Lord para sa gawain, no, si Oholiab, si Bezalel at mga kalalakihan para doon sa tabernakulo na gagawin. Ano po? So sa atin po ipinakita rito na ang talento ay hindi galing sa sarili galing. No? Yung mga talento po natin, huwag tayong ipagmalaki ito. O kung meron man tayong talento, ay hindi naman pwede na wala tayong mga talento na binigay ni Lord. Meron yan. Ano po? Glory to God. Ano po? Pero ang gusto, hindi sa ating sariling galing po ito. No? Hindi sariling galing ng tao, kundi kaloob ng Diyos. Spiritual gift po yan. No? Sa spiritual gift, sabi ng 1 Corinthians 12:7, para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binibigyan ng patunay na ng pagpakitang nasa kanya ang espiritu. No, 1 Corinto 12:8, sabi, ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. At ang iba na may pinagkalooban ng kaalaman, subalit ang iba ay sa espiritu, isa lang ang espiritu na nagkakaloob nito. Marami man tayong talento, isang espiritu lang tayo nanggagaling sa espiritu ng Diyos, no po? Sa 1 Corinthians 12:9, ang espiritu ring iyan ang nagkaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos. At sa iba ay kapangyarihan, nagpapagaling ng mga may sakit, isang espiritu lang po. Kaya po wala tayong dapat ipagmayabang, kasi ang lahat ng ito ay kaloob lang po ng Espiritu ng Diyos sa atin. Ano po? No? So, sa aplikasyon, kung kapag ikaw ang tinawag ng Diyos sa isang ministeryo, gaya ng worship team, pagtuturo o ushering, ibibigay niya ang kakayahang kailangan mo. So si Lord po kung si Lord ang tumawag sa atin, siya din yun na magbibigay ng kakayahang kailangan po natin. Ano po? So ang Diyos ay hindi lamang tumatawag ng mga kwalipikado. Sabi, kinakwalipikan niya ang kanyang mga tinawag. So, kung tinawag ka diyan, siya yung magbibigay ng boses mo. Kung tinawag ka para sa ushering, siya yung magbibigay ng talent mo para sa pag-a-share, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Siya yung wala pong atin dito. Kaya wala tayong may pagmalaki, kahit kunti man lang. Ano po? God does not call the equipped, but He equips the called. No? Yes, thank you, Lord. God does not call the equipped. Hindi niya tinawag, ay, ikaw magaling ka nga doon. Yes. Kung tinawag tayo, siya yung mag-i-equip sa atin. Yes, Lord. Amen. Thank you po. Ang ganda, no? Ang ganda ng Thank you mensahe. po. Sa verse 5-7, ang nag-uumapaw na handog generosity at cheerful giving. Ano yun? Ano yun? 5. Kanina ay verse 1 to 4. Tapos ngayon, verse 5-7 na. Mamaya, tingnan mo lang tunay, no? Ang nag-uumapaw na handog generosity and cheerful giving. Ang mga tao ay nagdadala ng higit pa sa kailangan. Ano po? Yes. Kaya nag-utos si Moises, huwag na kayong gagawa ng anuman para sa handog sa santuaryo. Sa gayoy, napigilan ang mga tao. So, dala na sila ng dala, na sobra-sobra na po. So, we pray na ganun din po yung ating mga naglilingkod sa church na talagang, sobra-sobra na po yung ating mga blessings. Sasabihin na nila, no? Ibig sabihin, generous giver ang mga tao na nasa church ninyo. And glory to God, salamat sa Panginoon. Ito ang magandang larawan ng New Testament sa giving na binabanggit sa 1 Corinthians 9:7, ang pabibigay ng masaya, no?
at hindi napipilitan. Ano po, mga Israelita ay katutubos pa lamang mula sa Ehipto. Ang kanilang pagbibigay ay udyok ng pagpasalamat sa kaligtasan. Ano po, tayo din po, generous giver. Bakit po? Dahil po nagpapasalamat po tayo sa kaligtasan na binigay ng Diyos sa atin. Kaya alam na natin yung totoong na born again o pinanganak na muli o pinagharaan na ng Diyos, hindi na po siya madamot sa puso. Bakit po? Kasi may generosity na po siya. Ano po? So, no? God loves the cheerful giver. No? So, verse 19, sabi na siya, to 19, ang mga kortina at tabing, ang protection at kakabanalan ng Diyos. Gumawa siya ng 10 kortina para sa tabernakulo, yung nabasa ni Ate Junmin kanina, no? 10 kortina sa tabernakulo, kortina ng balahibo ng kambing at takip ng balat ng mga tupa at kinulaya ng pula. So, sa atin, ang mga materialis na ito ay malalim na patutuo tungkol kay Jesus. So, balat ng tupa na kinulaya ng pula, sumisimbolo sa dugo ni Kristo na tumatakip sa ating mga kasalanan upang tayo makalapit sa presensya ng Ama. Amen. Salamat sa Panginoon. Good morning. Amen. Yes, see you po mamaya, Pastora Lynn. Good morning din po. No, si Pastora Lynn is watching. Kumusta po? Kasama nating pastor. No, mamaya is pastor's meeting. Amen. Glory to God. Amen. See you po mamaya, Pastora. Thank you po, Pastora. No, sabi niya dito, balahibo ng kambing madalas gamitin sa sin offering o handog sa kasalanan. Paalala na dinala ni Jesus ang ating mga kasalanan. Ayun po, no? So, amen. God loves the cheerful giver, sabi ni Ate Lita. No, Amen. covering our sins. Yes, thank you po, Ate, no? Covering our sins. Yung balahibo ng kambing madalas na gamitin sa sin offering as covering, no? Doon sa atonement na yung sa kambing. Kaya No? pala, So, may only offering. kanina nung may only offering yan, kakantahin natin ulit mamaya. Tama pala Hindi din. tayo makapasok sa presensya ng Diyos kung wala ang dugo ni Jesus. Tama po. Kung tayo ngayon na hindi pa tinubos ni Jesus, hindi talaga tayo makapasok sa presensya ng Diyos. Kaya kailangan po natin ng dugo, kailangan natin natanggapin ang Panginoon bilang Panginoon Hari at tagapagligtas para makapasok tayo sa presensya ng Diyos. No, ina-acknowledge natin na, Lord, dahil sa dugo mo, thank you, Lord, for your blood shed in the cross. Amen. Hallelujah. Siya ang ating proteksyon at tanging daan patungo sa Amang Banal. No? Amen. So, verse Hallelujah. 20 to 34, ang mga tulos at balangkas sa kahoy, no, pagkakaisa ng iglesia. Gumawa siya ng mga tablang nakatayo para sa tabernakulo na yari sa kahoy na akasya. No, pinahiran niya ito ng ginto ang mga tabla. Sa atin po, sa context na ito, ang tablang ito ay magkadikit at magkasama upang mataguyod ang tulda. No, ang kahoy ng akasya ay sumisimbolo sa pagkatao. Yung mga, 'di ba yung kahoy, ang mga kahoy natin ay marupok tayo, no, sumisimbolo sa ating pagkatao, no? So tayo po talaga vulnerable tayong mga tao. Makalimot lang ng kunti, hindi lang tayo makapanalangin ng isang araw, no? Hindi. Madaling lumiit. Oo, kaya kailangan tayong laging nanalangin, laging nag-worship, laging nagpuri, nagpapuspos sa presensya ng Diyos. Kasi hindi natin kaya pag wala yung presensya ng Diyos sa atin. Madali tayong makalimot, madali tayong madala sabi nga po, even the very elect will be deceived. Kasi deception kasi, mapanlin lang talaga ang kaaway. Pag hindi tayo makabantay, kahit na naglilid ka na, pwede kang malinlang. Ayun po, no? So, kaya kailangan natin na pagharian lagi. Sabi nga po dito, ang bawat pinagharian na ng Diyos na mga Kristiyano ay parang mga tablang ito. So, sabi na dito, na sabi tayo ay may mga kahinaan tayo, no? Ngunit dahil kay Kristo, ibinalot niya tayo ng kanyang katwiran. 'Di ba? Katwiran ni Jesus, iyong nakikita, 'di ba? No? So, sa katwiran lang ni Jesus ang nakikita sa atin. We are covered by the righteousness of God. No? So, sa ginto ni Lord, no? Na tayo upang maging magkakaugnay, no? At nagkakaisa bilang isang katawan ng iglesia. Sa Amen. Efeso chapter 1
to 22 upang upang manahan ang espiritu ng Diyos sa atin. Ano po? So yun po yun, no, kailangan natin ng dugo ni Jesus. This time, no, sa mga panahon pa ng Israelita, kailangan pa nila nang gumawa ng tabernakulo na ito para doon katagpuin ang presensya ng Diyos. Ngayon, napakasimple na lang. Pagsuko na lang ng ating buhay. Pag recommit muli, kung tayo po ay nagsuko na ng buhay, tapos ngayon ay nawala na naman tayo sa daan ni Lord, recommit muli ang ating buhay. Tanggapin muli ang Panginoon. Kilalanin muli yung dugo ni Jesus. Lord, dahil sa dugo mo lang to na kaya ako'y nandito, tumatayo, kaya ako'y nakapagsalita ngayon, dahil lang po sa biyaya mo. Wala talagang akin. Walang atin po, mga kapatid. Ito po'y pinahiram lamang ng Diyos. Gamitin natin ang pahiram na buhay na ito para sa ikalwalhati ng Diyos. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon, no? So, ito po yung napakagandang mensahe ni Lord para sa bawat isa po sa atin ngayon. As temporary sa mga Israelita, permanent po para sa atin si Jesus. Wala na pong ibang pinaka-permanenting presensya na mananahan sa ating puso, yung paghahari ng Panginoon. At kung tayo po ay laging nasumunod sa kanyang kalooban, lagi nating mararanasan ang paghahari ng Diyos. Mararanasan ang presensya ng Panginoon na hindi natin nilintana ng mga pagsubok. Grabing mga pagsubok, umiiyak ka. Pero napifeel mo na yakap-yakap ka ng Lord. Ay, ang ganda nung gano'n, no? Kahit iwanan ka man ng lahat, napifeel mo na si Lord ay hindi umiiwan sa iyo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Glory to Kaya God. salamat po, Lord. Yes, wala. Nanay, sige po. Salamat. Dagdag po sa pag-insight natin sa buhay ng kung paano po nilalakaran mo yung presensya ng Diyos sa oras na ito ngayon. Na wala na po sa mga time ng Israelita. Yes. Hallelujah. Alam niyo, Lord, talagang ewan ko. Ika nga po sa mga sinasabi, magpakatigas-tigas man ang iyong puso at talagang kinilala mo siya. Tunay na hindi kanya pababayaan. Amen. Yes. Ninang, wala. At sabi ko kanina, pagising ko, ginising niyo ako ng maaga. Ano sabi ko kanina? Lagi ko naririnig noon. For every gising, it's a blessing. Amen. Yes, Lord, ito ang number 1. Dahil Hallelujah. kung hindi ka nagigising ni Lord, wala na ang lahat. Kaya Lord, ewan ko kung ano pa masasabi ko sa inyo. Ang lahat ng aking mga hinihiling. Meron din akong hiniling kanina pagmulat ko. Lord, ibaba niyo po ako. Tulungan niyo po yung hinihintay ko na gawin sa akin, ako ang gumawa. At dahil sa hiningi ko sa inyong yan, inalis niyo po yung pride ko. Talagang ako ibinaba ninyo. Salamat po, Lord. At sa pinag-aralan natin dito, tabernakulo ang laging sinasabi. Subalit sa aking pakiramdam at ayon sa aking pagkaunawa, ang sinisimbolong yan na tabernakulo ay tayo. Paano ginawa ang tabernakulo? May mga ginawa, may mga tamang sukat na ibinigay na dapat gawin. At ang lahat ng mga yon ay ukol sa atin. Katulad ng balat ng tupa na kinulayan ng pula. Na ang sabi din sa banal na aklat, ang pula ay simbolo ng dugo. Ano ang ginawa sa balat ng tupa? Ito ay itinaklob sa tabernakulo. At ang ibig sabihin noon, yon ang pananggalang na ibinigay sa atin ni Kristo. Kaya sa bawat sukat, sa bawat gamit na ginamit sa paggawa ng tabernakulo, yun ay sumisimbolo sa kabutihan ng Diyos na yon ay pagpapala sa atin. Pagpapala na talagang ginawa niya at hindi pa man tayo isinilang, meron na siyang nakalaang pagpapala sa bawat isa. Katulad roon sa pinakamaraming handog ang mga Israelita. Tunay na sila ay nabuksan na. Bukas na kanilang puso at isipan. Inutusan lamang sila na magdala ng kanilang mga ginto, lahat ng mga bagay na magagamit sa tolda. Buong puso silang nagbibigay, walang pasubali. Tuwing umaga sila nagdadala na bukal sa puso.
At Amen. hanggang sa sinabi ng dalawang manggagawa na, Panginoon, Moises, labis-labis na ang mga dinadalang mga kailangan ng mga Israelita. Kaya ginawa ni Moises, pinatigil na. At yun ang isang napakaganda sa mga tao na talagang puspos ng kalwalhatian ng Diyos at talagang binago na ng Panginoong Jesucristo. Walang anuman sa kanila ang sila ay magbigay ng magbigay. Amen. Hindi sila titigil hanggat kaya nila na sila may maibigay. Hanggang sa sinabi ng Diyos na, sinabi ni Moises, tama na, labis-labis na. At nagawa na ang lahat at labis-labis pa rin. Anong ibig sabihin yan para sa akin? Kung tayo ay marunong magbigay, higit ang pagbibigay ni Lord kaysa na ibibigay natin. Kaya sa atin bilang mga Kristiyano, gawin natin kung ano ang tuntunin na hinihingi, ang tuntunin na dapat nating sundin ayon sa Kanya, nang para tayo ay higit na pagpalain sapagkat nasa sa pagbibigay ang pagtanggap. Katulad ng mga Israelita, anuman ang pinagdaanan nilang hirap sa Ehipto, sila ay naging mapalad sa panahong ito. At kaya inaasahan natin na hindi man tayo yung mga Israelita sa binabanggit sa ating pagkaunawa, pagmamahal at pagtanggap natin kay Kristo bilang ating tagapagligtas. Tayo na ang mga Israelitang yan. Kaya dapat natin lalong pag-ibayuhin, sundin ang Jesus agenda. At Amen. yan ang ating napakagandang pagpapala na talagang tanging si Jesus lamang ang makapagbibigay sa atin. Kaya lagi nating isipin na ang tabernakulo na ito na sinasabi na laging kapahayagan sa atin ang tolda, nais ni Lord na tayo ang maging tolda na para panahanan ng Holy Spirit ang ating puso. Tayo ay magalak at laging magpasalamat sa lahat ng mga biyaya na ipinagkakaloob sa atin. Parang narinig ko din dyan, hindi lang maayo. Aywan ko, I need correction. Hindi pinili ni Lord ang mga mapagpala na, kundi siya ang magbibigay ng mga pagpapala sa mga taong ito na pinili niya. Kaya Lord, sinasabi ko po sa inyo, at lagi kong nababanggit pagising ko sa umaga, yes Lord, salamat po. Ang pagising sa umaga ay isang unang-unang pagpapala at lagi kong nababanggit. Salamat, pinili niyo po ako Lord. Salamat, pinoprotektahan ninyo ako Lord. Salamat, sinasaklolohan niyo po ako Lord. Salamat at pinagpapala niyo po ako Lord. Hindi ako lamang, Thank you, Lord. kundi kaming inyong lahat na mga anak na nananalig, Hallelujah. nananampalataya sa inyo. Amen. At Lord, kung ano man ang aming pagkukulang pa, kayo ang tanging makapagpupuno kapagkat kayo ang higit na nakakakilala sa amin. Wala po kaming maitatago sa inyo. Yes. Wala kaming sikreto sa inyo. Kaya Lord, ang buong buhay namin, ang aming kakayahan ay aming pinasasalamatan sa inyo sapagkat tanging kayo lang ang nakapagbigay nito sa amin. Thanks for your agape love, your unconditional love. Amen. Salamat po dakila naming Ama. Salamat po, salamat po. Amen. Ang tanging alay namin sa inyo, Lord, na walang makapapantay ay ang buhay na pahiram nyo sa amin. Kaya ito po ay handog namin sa inyo. This Hallelujah. is our only offering Yes. and our earnest prayer. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Amen. Sabi ni Ate Lita, heart, heart, clap, 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 clap. Sabi niya, glory to God. Thank you po, Ate Lita. Amen. Hallelujah. Salamat po, Nanay, for the powerful insight na nasa puso mo, sharing the insight, no? Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Sabi ni Ate Tess, sabi ni Amen and Amen. Si Ate Junmi naman ay heart, heart, heart din yun. No? Salamat. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Ate Lorna Mihares. Amen. No? Salamat po, Ate Tess. No? Nandyan din po. Salamat po sa lahat. Ate Jackie. Sabi niya, thank you, Lord. No? So, ang ganda po sa umaga pag marinyo ang ating
commitment, ang ma-renew yung presence ni Lord. No, sabi niya, thank you Lord, nanay, thank you daw, sabi ni Ate Lita Dilapa. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Amen. Thank you, Revival, Lord. no? There's a revival. Pagkatapos ng mga pagsubok sa health ni nanay, a revival ang nangyayari sa puso niya. Amen. Salamat sa Panginoon. Mga pagsubok lamang yan. Ang mga lahat ng yan, kailangan nating malampasan kasi alam natin na walang pagsubok na pinahintulutan ng Diyos na hindi natin makakayanan. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Kayo po Amen. mga sinusubukan diyan. Silbert, no? Yes. No, sa mga paglilingkod, sa ating pakipagrelasyon sa Panginoon, may mga pagsubok, hindi na makakayanan mo yan. Makakayanan natin ito dahil po hindi yan pinahintulutan ni Lord pag hindi natin makakayanan. Amen. Kaya sabi nga po, kinakwalifikan niya yung mga tinawag niya. Amen. God qualifies. God does not Saan yun? yan, so sabi po nga niya, no, yung sinasabi sa last, no, He does not call the equipped, no? Yun. So, He equips the called. No, kung Yes. tinawag tayo, i-equip tayo ni Lord. Kaya huwag kang mag-alala na wala tayong talent. Pag tinawag ka, na-equip ka na lang ni Lord. Yung, "Oh, bakit kaya magaling na, bakit kaya na-straight na yung pagsasalita ko? Bakit kaya na-straight na yung pagbabasa ko?" Kasi si Lord nag-i-equip sa atin. No, as a testimony, sige po na ate, isang testimony, isang bagsak. Sige, Ate Johnny. Bakit kaya? Nawalan ako ng sakit. Hallelujah. Mm-mm. Walang ano na naman, trial sa dito sa sa tulad ni Ninang dahil nga sa sa hospital, mga ginamit lang yung mga hospital, pero kapag pala nasa iyong presensya, alisin lahat ng iyong sakit. Wala talagang maintenance. Napatunayan ko rin ngayon na 2006 at nagkaroon na naman ng mga medical, 2026. full body. Wala pa rin. Talagang walang maintenance. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon at tayo ay binigyan ng buhay na ganito at sana'y pare-pareho tayo na walang karamdaman at malalakas ang ating mga katawan sa lahat ng oras. Amen. At wag lang makakalimot sa Panginoon at sa pinag-aaralan niya natin ay yung mga tabernakulo na yan ay nasa atin ang lahat na nasa ating mga puso na. At ngayon nga ay yan ay sinisimbolo na lang natin na nasa puso pala natin yung mga altar. Kaya mag-worship lang, prayer, at huwag makakalimot sa Kanya at laging nasa atin ang presensya ng ating Panginoon. At talagang tayo ay tagapagligtas at Siya ang nakakaalam para sa atin. Ang mga problema na yan ay kaya natin, kaya ibinibigay sa atin. At makakayanan naman yun hanggang sa makaraos ang problema na yun, ay nandyan pa rin si Lord sa tabi natin, sa ang mahal nating Panginoong Jesus ay lagi nakasubaybay at inaakay tayo sa matuwid. Tulad ng Jesus Agenda, lagi na nating dadalhin at yan ang ating ipamamalita sa buong mundo. At kung sino man ang makaharap natin, ay ibanggitin natin ang Jesus Agenda. Amen. The 5P. 5P. 5 P's. 5 P's. Ano yun? The 5 P's of The katangian ng preaching, Panginoon. the prayer, the priority, the parable, and ano yung last, nanay? The purpose. Ang 5 P's na yan is about the kingdom of God. No? About, Yes. yan ang Jesus agenda. Kaharian ng Diyos, hindi relihiyon. Amen. Kung sa tao, sa atin, kilalang-kilala yung purpose. Purpose. Pagtulong ng gobyerno sa mga tao na ikay nangangailangan. Sa tao, purpose. Sa Lord, 5 peace. 5 P's. Amen. Sabi po, no, ating basahin po, thank you po Ate John Min, and glory to God, Nanay Mina. Sabi po ni Ate Lita de la Paz, thank you Lord sa tulong ng anak ni Bob na si Juliet na go through ang application ni Bob sa kanyang unemployment benefits. Tweeting na lang sa approval. Thank you Lord in advance. Thank you Lord. Dandel na in the name of Jesus, Ate Lita de la Paz. Amen. Ganun talaga, no? Surrounded with favor. Yung mga tinawag ng Diyos. Amen. Glory to God. At para i-equip
no? Si Lord ang nag-equip sa mga tinawag sa lahat ng aspito ng ating buhay. We pray, no? Salamat at dandil na po ate in the name of Jesus, at Kuya Bob. Sabi pa niya, amen. Thank you Lord. We are all held healthy and strong. We are surrounded with many favor like a shield. Amen. Sabi ni Ate Ching Fong. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ate Jackie, yes. Amen. No? Si Ate Lorna, andiyan pa din. Ano po, salamat. Sabi ni Ate Tess, hallelujah. Salamat sa Panginoon. Si Ate Jessica, si Ate Let, nandyan pa din. Si Ate, no? Salamat po sa lahat, covering mo. So, dapat tayo po ay mayroon na tayong confidence. Kahit saan man tayo pumunta, tayo lagang ipinagmalaki natin, hindi ang ating sarili, but si Jesus. Jesus is our shield. Siya po lahat sa atin. Dahil sa dugo niya. So, may only offering. So, tayo po ay kumanda habang nanalangin po tayo, pinapanalangin, pwede po natin kung may mga specific prayer din po tayo, ating isusulat para ano din po natin, ma-prayer. Kung hindi naman, mahiya naman dito na isulat, pwedeng sa groups, no? O pwede din pong personal, no? So, salamat sa Panginoon. Hallelujah. Nag-stop po, sabi ni Ate Let Salcida. Okay lang po ate, pwede naman din nating pagka okay nating internet, mapanood natin ng replay Ate Let. Amen. Salamat sa Panginoon. Sige po, tayo po yung magkanta. Ate Junmin, ang piniprepare mong kanta ay ganun pa din. Ang ganda kasi. Ang ganda po ng mensahe ng kantang ito. Bulay-bulayin po natin habang tayo nanalangin. Hallelujah. Yes, Lord God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Thank you for your Yes. Thank you po sa buhay ni Ate Lita de la Paz, Kuya Bas. Salamat, pinagpala mo na sila at lalong pa sa pagpalain. Lahat ng mga aspito ng buhay nila ay pinagpala mo na. God health and protection. Hallelujah, mahabang buhay, walang sakit karamdaman. Lahat, dandil na po Panginoon. Yung order nila, approval po Panginoon. Amen. Sa buhay din po ni Ate Chingo, God health and protection lahat. In the name of Jesus, total healing, Lord, in the name of Jesus. Sa buhay ni Ate Lynn, blessings upon blessings sa kanya, sa kanyang mga anak, in the name of Jesus. Lord, sa buhay po ni Ate Jackie, complete total healing po, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, salamat sa lahat ng mga pangangailangan ng mga tagpunan. Lord, ibalik mo yung fire sa kanyang puso sa pagsasama sa iyo. In the name of Jesus. Amen. And sa buhay din po natin Jessica, good health and protection. Buhay natin Jessica at sa buong pamilya din po nila, Lord. In the name of Jesus. Hallelujah. Sa Juan family of the Yanila family. Lord, in the name of Jesus. Salamat po. Pinagpala mo na ang buhay natin Jessica at buong Mr. Suave si Charon. Father God, in the name of Jesus. Sa buhay natin Ulit de la Paz at sa kanyang asawa, Panginoon, si Kuya Francisco at ang buong Dilabas Panginoon, Panginoon, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa blessings upon blessings sa salamat din po Panginoon sa buhay ng Parulan, lalo sa pagpalain at ang buong sino ng sa Panginoon sa kanilang Lord, pagbumpit sa ibang bansa. Tinataas niya ang bandila ng Pilipinas at lalo ng bandila mo. Sila po ay pinalaan. Victorious, Panginoon. Thank you, Lord, sa buhay ni Ate Lorna. Natuloy kami nanalangin na mababa pa yung sugar niya. Ni Ate Karen po, Panginoon. Salamat po. Sila ay pinagpala po magkapatid, Panginoon. Ate Karen Kagastian, Ate Lorna, Panginoon. In the name of Jesus. Thank you, Lord. And even, Father God, sa buhay ni Ate Tess at sa kanilang pagbiyahe, Panginoon. Sana sila makarating sa kanilang pamilya. Salamat sa covering of your blood, Father God, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah sa buhay na Ate Matilde Kabong Bandiluna, lalong sa pagpalain at Bandiluna. Ang Bandiluna family, good health and protection sa kanya sa buong mga anak niya, Father God, in the name of Jesus. At amin din pong panalangin sa iyo, Lord, ang patuloy na mission po ni Pastor Anelia ngayon nasa California po siya. Salamat po sa pag-iingat mo sa kanya, sa kanyang mga kasama lang noon. I have no one to give, no silver
po sa mga pastor ngayon, sa aming pastor meeting ngayon. Panginoon, sa Quezon City, protection mo po sa mga sakit karamdaman. At ang mga pastor, Father God, Lord, lalo na sa ating senior pastor, Father Benitez, at sa buong Benitez family, at sa amin din po lahat ng mga kapastor, at mga city pastors, sa Pilipinas, sa mga pagkakasama pang city pastor, sa Pilipinas, at everyone, Lord, Panginoon, mga church pastor, Panginoon, sister, at sa mga lahat ng kapastoran sa buong Pilipinas, at sa buong wala, Father God. Salamat din po sa buhay nila na hindi natatay, Lord, lalo sila pagpalain, Father God, pamilya ng nagtatang family, sa buhay ni Ate John Min, at sa buong pamilya niya, sa buhay ko din, Panginoon, at sa buong pamilya ko po, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, kay Bibia Raven, na iniingatan mo po ang bawat isa. Ito lang po ang aming offering, Lord, ang i-offer namin ang aming buhay sa iyo. Walang iba. Lord, puspusin mo po kami, Panginoon, lagi. Nakapangyarihan mo, Panginoon, kaya saan man kami punta. Salamat sa protection mo sa amin, sa aming pag-alis, pag-uwi sa bahay. Pinagkatiwala namin lahat ito sa iyo, Father God, sa buhay po ni Ate Celsi at ang buong Sabala, Yanay family, Father God, sa kanyang dalawang anak, kay Alicel, Hallelujah, Panginoon. Salamat po, Panginoon, in the name of Jesus. Be blessed, Father God, ang kanyang isang anak ko po, Panginoon. Lord, salamat sa pagkatrabaho na ingatan mo sila mga ako, source of income to good. Thank you, Lord. Maraming pong salamat sa mga natin kay Kuya Ferdinand Malapanan na nanonood sa lahat ng mga kapatid sa in the name of Jesus. Thank you, Lord. Sa oras na ito, kami po, Panginoon, ay sinusuko po namin ang aming buhay as a living sacrifice, Lord. Hallelujah, my only offering, ang aming Panginoong pagsuko. Kasi wala naman, hindi na pananangailangan ng lahat ng ito, Lord. Ikaw ang may-ari ng lahat. Kailangan mo lang ng pagpasamba namin, pagpupuri namin, pagpasalamat, at itong time, ang lahat ng nagbibigay ngayon ng time sa iyo dito, Panginoon. Lord, mararanasan nila yung kakaibang pagkilos na kapangyarihan mo sa bawat isa na nandito, Father God, makapanood man ito sa replay, sa live ngayon, sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon, in the name of Jesus. Thank you, Lord, na kami po ay pinagpala sa buhay ni Ate Minda, Lord Martinez, Miss Minda Martinez, po. Lord, salamat po, pinagpala mo na siya tayo sa pagpalain at naging tapos sila sa pag-aaral. Lahat ng mga pangangailangan nila sa subjects, sa trainings po, ay pinatagpo mo na din po. Salamat po sa nila. Lord, we pray din po kanina para kay Pastor Robin na sa admin, Father Lord, and Evan, Father Lord, sa lahat ng mga teacher na sa LPFPS, Pastor Roy, Pastor Sam, Pastor Regine, Pastor Abby, Panginoon. Lord, salamat sa wisdom na binigay. Panginoon, equip mo sila para sa gawa ng mga pangalan. In the name of Jesus. Hallelujah. All glory, thanksgiving, and honor belongs to you, Lord. In the name of Jesus. Ang buong bansang Pilipinas, ang buong mundo, ay pinagkatiwala namin ng bansang Israel. Lord, pinagkatiwala namin ang lahat ng mga Panginoon, Lord, ng mga kapatiran namin, Panginoon, maging dito sa Pilipinas at buong mundo, mga missionary, lahat po, Panginoon, na ginagamit mo po para sa pagpalago ng iyong kaharian dito sa mundo dito. Lord, extend our territory, Panginoon, in the name of Jesus. Lalo na dito po, Panginoon, sa CJ, na patuloy kami nanalangin para sa building, Panginoon, physical building, para sa pagpapalago namin, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. I have no wealth to give, no silver and no gold. A living sacrifice for you, oh God alone. A vessel for your use, and everything I own. Lord, live through me each day. In what I do and say, oh, may I be your light for everyone to see. Your love and saving grace, oh Lord, help me to share. This is my earnest prayer. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Saving grace, Oh Lord, help me to share. this is my earnest prayer. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Marvelous love. Yes, thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Sabi ni Ate Celsi, thank you, Lord. Inaantay na lang ang mga papilis, ang mga papel ng anak na si Lisel. Amen. Dandil na po, Ate Celsi. At nilabas, amen. Ate Jackie, hallelujah. Amen, hallelujah. Practice you. Amen. Amen. A vessel for your use, and everything I own, Lord, let me each day. And what I do, I say, oh, may I be your light for everyone to see. Your love and saving grace, oh Lord, help me to share. This is my earnest prayer. I don't deserve your love, and yet for me you shed your blood. Thank you, Lord, for your blood, Father God. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. You gave me at Calvary. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Yes, I Ate. offer you my all, my life, my heart, my soul. I have no wealth to Gusto namin maranasan yung no presensya mo. silver and no Every time na gold. kami ginamit mo, every time na kung saan man kami, Lord, gamitin mo kami for your glory. Nakatulad ni Moises, nagniningning ako sa mga puso po namin, sa mga buhay po namin. Lord, Panginoon, alisin mo yung mga nakakahadlang pa sa aming mga puso na hindi namin mararanasan yung presensya mo. Mararanasan ng bawat nakakapanood dito ngayon, nakapamulay-bulay, nakanililay na salita mo, yung presence mo, Father God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, our Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Yes, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, thank you for the blood shed in the cross, Father God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. And leave it Thank you, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. I offer you my all, my life, my heart, my soul. I have no wealth to give, no silver and no gold. A living sacrifice for you, God. Yes, Lord. May prayer po si Ate Lorna na sana samahan sa paghahanap ng apartment na maayos, ang ganda ng ganda. Yes, Lord, samahan mo po si Ate Lorna sa paghanap ng maayos na apartment para sa kanila. Lord, Panginoon, comfortably na apartment, ibigay mo po kay Ate Lorna. Father God, Panginoon, in the name of Jesus, hindi lang po apartment, Panginoon, one day, magkakaroon po sila ng sariling bahay. Father God, na kanila na po at hindi na po, Panginoon, magre-rent. In the name of Jesus, Amen. Walang imposible sa iyo, Lord. Kung nagawa mong ibinigay yung kaisa-isa mong anak para sa aming kaligtasan, wala kang hindi kaya ibigay, Father God, para sa bawat isa na mayroong longing, Father God, desire sa kanilang heart, katagpuin mo, Father God. Sige, sinabi na nga ng salita mo, delight in the Lord and He will give you the desire of your heart. We pray, we declare, lahat po ngayon ay napuspos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Yun po yung talagang puhunan natin eh. Mapuspos tayo ng presensya ng Diyos. Wala pong pinakamainam sa mundong ito. Mapuspos tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Every morning na tayo gumising at magpuri, magpasalamat, puspusin po tayo. Nauuhaw tayo, ang mga nauuhaw, yun po yung puspusin na Lord. Nauuhaw sa presensya niya, nagugutom sa presensya, nabubusugin tayo sa presensya ng Diyos. Amen. Thank you po. We love you all with the love of the Lord. Patuloy tayong manalangin para sa bawat isa. Thank you po, Yes, Lord. Nanay Mina, for the closing prayer. Oh, mas meron pa pala. Closing prayer. Yes, Lord.
Thank you. Hinuhugot po namin sa kaibuturan ng aming puso ang taus-pusong pasasalamat na blessing na ibinigay nyo sa amin sa araw na ito. Tunay po, Lord, na hindi nyo kami pinabayaan, na natili kayong nasa aming kalagitnaan sa simula hanggang wakas. Amen. Kaya dakila naming Ama, sa pagkakataong nito na binigay nyo sa amin, ibinabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba, sapagkat ay dapat na talagang dakilain, sapagkat wala kayong kasing dakila, wala kayong kapantay. Hindi masusukat ang inyong kapangyarihan, your agape love, your unconditional love sa aming lahat. Amen. Nawa po, Ama, sa inyong pagmamahal sa amin, makapagbalik kami sa inyo ng pagmamahal na inaasahan nyo sa bawat isa sa amin. Kayo, Ama, ang makakapagkaloob ng lahat yan. Sapagkat, sabi nga, God doesn't call the equipped, He equipped the called. Amen. Kaya, Lord, Thank you, Lord. nakatatak po yan sa aking puso. Yes. Sabi ko nga, kami ay pinili ninyo, O Lord, sapagkat kami mahina para bigyan nyo ng kalakasan. Amen. Hindi kami equipped, tinawag nyo kami para fully equipped kami buhat sa inyong pagpapala. Yes, Lord God. Kaya dakila naming Ama, taos puso po naming ibinabalik sa inyo ang pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba. Dahil sa inyong kadakilaan, walang hanggang pasasalamat na tao sa puso, O Lord. Yes, Lord God. Kaya tanggapin ang aming napakataas na pagdakila, papuri at pagtataas ng inyong banal na pangalan. Kayo pong lahat, iisang Diyos na tatlo sa pagkapersona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Salamat po dakila naming Ama, sa napakadakila ninyong anak na iisang anak na hindi nyo ipinagkait sa amin. Walang iba, kundi ang inyong anak na si Jesus. Amen and amen. Thank you po. Salamat Amen. everyone. God bless po everyone. Shalom Salamat po. po, Lord. Salamat po nanay at ate. And salamat po sa lahat na nandiyan. Nandiyan pa din si Ate Lita. Thank you po Ate Lita Salamat de la po, Paz, Lord. Kuya Gab. Thank you po Salamat Ate po. Jackie o Ketson Bagabaldo. Na mula kanina hanggang ngayon nandiyan pa din kayo. Shalom, shalom. At si Ate Ching Fong. Thank you po Ate Jessica. Thank you. Ate Lorna, Ate Tess, Ate Respicio Bless o no, Ate Atilet Salcida, lahat po no sa pagnilay-nilay dito kasama na po. And thank you din po sa inyong mga prayer para din po sa amin. Amen. Si nanay po Thank ay you, Lord. total pinagaling na ni Lord. Yes, Hallelujah. Lord. Glory Amen. to God. Shalom. Shalom din po. Ano po, salamat Glory po to sa lahat. God. Ate Karin, thank you po Ate Karin. Nandiyan pa din kasama kapatid na Ate Lorna, no? At Ate Jessica, Ate Celsi, thank you sa lahat po no na talagang tayo po ay kabalikat po dito sa gawaing ito para sa devotional time. At sa lahat pong nakakapanood nito na hindi man kayo nagko-comment pero nandiyan po din Ate si Kuya Ferdlin Malabana na yung security guard na ini-invite din po ni Ate Lit, no, na mamanood lang po daw siya replay kasi busy po sa ganitong oras sa kanila. No, we pray na talagang tayo pong lahat ay pinagpala ng Diyos talaga. Declare in the name of Jesus, no? Salamat din, no? Salamat tayo pong lahat ay talagang pinagtagpo dito. Wala pong aksidente. Ang lahat ng bagay ay may plano ang Diyos na magkita-kita tayo dito. And hindi man tayo personally nagkita o physically naharap kayo sa physical, pero in spiritual, nagkakaisa po tayo para sa Amen. kalwalhatian ng Diyos. Marami pong Glory to salamat God. din po sa mga Glory to pastor na God. nag-lead sa atin, no? Na tayo po ini-equip din po. Glory to God. Salamat sa Panginoon, no? Sa ating mga kapamilya, sa mga naki-represent na pamilya. Thank you so much, no? Sa amin, talagang mamimiss namin physically, yung mga pamilya. Lalo na po, no? So, pero, si Lord lang po nakakaalam sa puso. One day, magkakaisa din po yung mga pamilyang nagkawatak-watak, no? In the name of Jesus, no? Amen. Restoration sa bawat pamilya na nagkawatak-watak. Gusto ni Lord na ma-restore ang mga Yes. pamilya. Amen? Salamat sa Panginoon. God bless everyone. Shalom. Shalom po. Paggamit lang po tayo lagi
sa Lord. Wala pong iba, no? Paggamit lang po natin ang ating buhay sa Panginoon. Thank you. Amen. Shalom. Shalom. Masaya po tayo sa Panginoon. Shalom, Amen. shalom, shalom. God po. bless. We love you all with the love of the Lord. Amen. Salamat din po sa pag-share, sabi ni Ate Lorna Mijares. Siya, thank you po, sabi ni Ate Karen. Thank you. Amen. Salamat po. And kitang-kita po sa pastor's meeting, no? Sabi ni Ate Lynn. Amen. Pastor Lynn. Bye. Bye-bye. God bless everyone. See you tomorrow morning. Amen. Exodo chapter 37 na po. Malapit na tayong matapos sa Exodo. Shalom po. Bye, sama. Shalom. We love you all. Anak.